Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po natin ang buhay ng mga regular member, gayon din ang mga regular attendees natin. Gayon din, nire-recognize po natin ang presensya ng ating kapatid na, ang nanay ng kapatid natin na si Brother Roman, si Nanay Gemma Roman. Sa mga announcement po natin, una po ay yung pag-resume po ng pagtuturo sa Kaisuyo National High School na mag-resume po sa June 19. Magiging 2 beses na lang po ito isang buwan. Ngayon din, yung ina-announce din natin na yung gaganapin na street preaching every first Saturday ng buwan. Starting po ito sa Mayo. Ngayon din, idinudulog natin yung preaching ni Brother Jake na gaganapin sa MCBC mamayang hapon. Nawa ang preaching niya po ay magdulot ng mahigit ng pananampalataya pa po sa mga makakakinig. Gayon din, ina-announce din po natin ang Youth and Young Pro Bible Study after po ng ating lunch. Makibukas po tayo sa aklat ng Psalm chapter 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delight in his commandments. His offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Light dawns in the darkness for the upright. He is gracious, merciful, and righteous. It is well with the man who deals generously and lends, who conduct his affair with justice. For the righteous will never be moved. He will be remembered forever. He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steady. He will not be afraid until he looks in triumph on his adversaries. He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn is exalted in honor. The wicked man see it, and it is angry. He gnashes his teeth and melts away. The desire of the wicked will perish. So ito pong binasa natin ay kumbaga na pinapakita dito na kumbaga ang lahat daw ng mga righteous is never be moved. So kung ano man yung nararanasan natin sa buhay natin ngayon, wag po tayong mangamba. Kumapit lang tayo sa gagawin ng ating Panginoong Hesus. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang ating unang himno, Amazing Grace.
Let's pray. Ama naming banal, na may gawa ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na muli ay dinala mo ang aming mga paanan sa iyong banal na presensya upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat din, Lord God, at sa pagtapos ng aming isang linggong pagpapagal sa aming mga kanya-kanyang trabaho, ay dinala mo kami rito, Lord, upang babigyan ng kapahingahan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat din, Panginoon, at sa buhay na ito, Panginoon, ay may pagkakataon kami maramdaman, Lord, yung glimpse ng kung ano yung naghihintay sa amin, sa piling mo, sa presensya mo. Muli, Panginoon, katulad ng aming inawit, hindi namin lubos maisip na ang isang Diyos na banal, perpekto, at walang bahid dungis ng kasalanan, ay katagpuin kami, hanapin kaming mga miserableng makasalanan, na kung hahayaan kami sa aming natural na kalagayan, Panginoon, ay tunay nga po, kahindik-hindik ang aming sasapitin paghuhukom. Muli, Panginoon, Ama, patuloy naming nilalapit ang aming gawain sa maghapong ito, Panginoon. Lord God, inihiling namin, Panginoon, ang inyong tulong sa aming tagapagsalita, ang aming pastor na magdadala ng mabuting balita. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po siya sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ilayo niyo po siya sa lahat ng pagkakamali. Gayon din po, Panginoon, nawa ang mga salitang ihahayag, Panginoon, ay hindi manggaling o mabatay sa galing ng tao o sa talino ng tao, gayon din sa mga mapang-akit na pasalita nito. Bagkus, ito'y magmula, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, upang ang bawat makapakinig, Panginoon, ay hindi magdulot ng pananampalataya sa tao, kundi tanging sa iyo lamang magkaroon ng mas matibay pang pananampalataya sa iyo. Lord God, muli, inihiling din namin na ang bawat makikinig ay bigyan mo ng pusong handang tumanggap at tengang handang makinig, upang ang lahat ng aming mga mapaparinggan ay hindi lang masayang, Panginoon, kundi ito ay magkaroon ng praktikal na aplikasyon sa aming mga buhay. Gayon din, Panginoon, ang nalalabi pa naming mga gawain, Panginoon, ay magtungo sa iyong kapurihan. Sa iyo lamang namin ito pinagkakatiwala. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maupo na po tayo at ampitin po natin ang pangalawang himno.
Makibukas po ang lahat sa akin sa Genesis 41. Again, that will be Genesis 41. In the previous chapter po, we saw Joseph interpret the dreams of the chief cupbearer and the chief baker and how these were fulfilled through the working of the Lord. Now, in Genesis 41 na ating babasahin, we will see how Joseph interprets Pharaoh's dreams. It becomes clear that the interpretation of dreams comes mainly from the Lord and our true source of wisdom, and that God uses difficult providences to shape and prepare His servant. This chapter, it actually marks the major turning point po ng buhay ni Joseph from being forgotten for almost 2 years in the prison to being now called in the palace. But most importantly, it shows God's sovereign providence unfolding perfectly in His time. Tayo po'y magbasa sa aklat ng Genesis 41. Ako'y babasa sa wikang Tagalog. Let's read. Genesis 41. Sa katapusan ng 2 taon, ang paraon ay nanaginip na siya'y nakatayo sa tabi ng Nilo. May umahon sa ilog na 7 bakang magaganda ang anyo at matataba, at ang mga ito ay kumain ng damo. Pagkatapos nito, sa likuran ng mga ito ay may 7 pang ibang mga baka na umahon sa ilog, na mga pangit ang anyo at payat, at sila ay nagsihinto sa tabi ng mga unang baka sa pampang ng ilog. Ang 7 bakang magaganda ang anyo at matataba ay kinain ng mga bakang pangit ang anyo at payat, at nagising ang paraon. Siya'y natulog at nanaginip sa ikalawang pagkakataon. Mula sa iisang tangkay ay umusbong ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. Pagkatapos nito, 7 uhay na payat at tinuyo ng hanging silangan ang tumubong kasunod ng mga iyon. Nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na bibintog at malulusog. Nagising ang paraon at iyon ay isang panaginip. Kinaumagahan, ang kanyang diwa ay nabagabag at siya'y nagpasugo at ipinatawag ang lahat ng salamangkero at mga pantas sa Ehipto. Isinalaysay ng paraon sa kanila ang kanyang panaginip. Subalit walang makapagpaliwanag sa paraon. Nagmagkagayon ay nagsalita sa paraon ang puno ng mga katiwala ng kopa na sinasabi, "Naalala ko sa araw na ito ang aking pagkakasala." Nang ang paraon ay nagalit sa kanyang mga lingkod, ibinalanggo niya ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga panadero. Isang gabi, kami ay nanaginip, siya at ako. Kami ay nagkaroon ng kanya-kanyang panaginip na may kanya-kanyang kahulugan. Doon ay kasama namin ang isang binata, isang Hebreo na alipin ng kapitan ng bantay. Nang sabihin namin sa kanya ay ipinaliwanag niya sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ang kahulugan niyon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari nga sa amin ang ayon sa kanyang ipinaliwanag sa amin. Ako'y ibinalik sa aking katungkulan at ang panadero ay ipinabitay. Kaya't nagpasugo ang paraon at ipinatawag si Jose at madali siyang inilabas sa bilangguan. At nang siya'y makapag-ahit at makapagpalit ng damit ay pumunta sa paraon. At sinabi ng paraon kay Jose, "Ako'y nanaginip at walang makapagpapaliwanag nito. Nabalitaan ko na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliliwanag mo." Sumagot si Jose sa paraon na sinasabi, "Hindi ako. Ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng paraon." Pagkatapos ay sinabi ng paraon kay Jose, "Sa aking panaginip ay nakatayo ako sa pampang ng Nilo, may umaahon sa ilog na 7 bakang matataba at magandang anyo at kumain ng damo. Pagkatapos nito, may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at mga napakapangit ng anyo at payat na kailanmay hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng kagaya ng mga iyon sa kapangitan. Kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 nauunang bakang matataba. Nang makain na nila ang mga iyon ay walang makapagsasabi na kinain nila ang mga iyon sapagkat ang kanilang anyo ay pangit din gaya ng nauna at nagising ako. Nakakita rin ako sa aking panaginip ng 7 uhay na umuusbong sa isang tangkay, mabibintog at malulusog, at 7 uhay na lanta, payat at tinuyo ng hanging silangan ang umuusbong na kasunod ng mga iyon. Nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabibintog. Isinalaysay ko ito sa mga salamangkero
subalit walang makapagpapaliwanag ng kahulugan niyon sa akin. Kaya't sinabi ni Jose sa paraon, ang panaginip ng paraon ay iisa. Ipinakita ng Diyos sa paraon ang malapit na niyang gawin. Ang 7 malulusog na baka ay 7 taon at ang 7 bintog na uhay ay 7 taon. Ito ay iisang panaginip. At ang 7 payat at pangit na baka na umahong kasunod ng mga iyon ay 7 taon. Gayun din ang 7 uhay na tinuyo ng hanging silangan, ang mga iyon ay 7 taong taggutom. Ito ang aking sinabi sa paraon. Ang malapit ng gawin ng Diyos ay ipinapaalam niya sa paraon. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taong taggutom at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantain ng taggutom ang lupain. Ang kasaganaan sa lupain ay hindi maaalala dahil sa taggutom na susunod, sapagkat ito'y magiging napakatindi. Tungkol sa pagkaulit ng panaginip sa paraon na makalawa, ito ay nangangahulugan na ang bagay ay itinatag ng Diyos. At iyon ay madali ng gawin ng Diyos. Ngayon nga'y pahanapin ang paraon ng isang taong matalino at pantas at pamahalain siya sa lupain ng Ehipto. Gawin ng paraon na maglagay ng mga tagapamahala sa lupain at kunin ang 5 bahagi ng bunga ng lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taong kasaganaan. Tipunin nilang lahat ang mga pagkain itong dumarating na mas saganang taon at ikamalig ang mga trigo sa ilalim ng kamay ng paraon bilang pagkain sa mga bayan at itabi ang mga ito. Ang pagkain ay maging laan para sa lupain at sa 7 taong tagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain dahil sa tagutom. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkabasa ng iyong salita mula sa Genesis chapter 41. Tulungan niyo po nawa, O Diyos, kami na maging kagaya ni Joseph na binibigay, Panginoon, sa iyo ang credit sa interpretation ng mga bagay na ito. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, dahil hindi po kagaya ni Paraon, meron kaming malinaw na instruction from you. Hindi po namin kailangan bumase sa mga panaginip at mga vision. Meron po kayo binigay sa amin na banal na spirito na gumagabay sa amin upang maunawaan namin ang iyong salita. Meron po kayong binigay ang sarili niyong anak na si Hesus Kristo na itinuro sa amin ng buhay at bagong daan ng kaligtasan. At nariyan kayo, aming Ama, na pinakilala ang inyong sarili, kung anong karapat dapat sa harapan ninyo, anong kamuhi-muhi sa harapan ninyo. Ito'y pinakita ninyo sa linaw ng inyong salita. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa biyaya mo sa amin na ito. Aming dinadalangin, aming Diyos, na maging matibay nawa ang aming iglesia sa kalagitnaan ng krisis na dinadaanan ng bansang ito. Alam niyo po ito, O Diyos, ang samut-saring pagtaas ng mga bilihin. O Diyos, wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan kundi ikaw. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon kami ng takot sa hinaharap. Pagkat sinabi ninyo sa iyong salita sa Matthew 6, ang nag-aalala sa mga bagay na ito, yung mga taong walang pagkakilala sa iyo, Diyos. Hindi po kami mga tao na walang pagkakilala sa iyo. Pinakilala po ninyo ang inyong sarili sa amin sa kasulatan. Kaya nawa, O Diyos, magtiwala kami. Dahil kung meron man po kaming natutunan mula sa iyo, mula sa pinakita sa amin ng Biblia, isa kang Diyos na responsable sa aming mga pangangailangan. Kaya sa iyo kami magtiwala, bigyan niyo po kami ng katatagan at pananampalataya. Hindi lang, Panginoon, sa mga temporal naming pangangailangan, higit lalo, O Diyos, sa aming mga spiritual na pangangailangan. Nawa patibayin po ninyo ang bawat membro ng PRBC. Nawa, O Diyos, maging masigasig kami sa paglakad namin sa kabanalan. Hindi nawa ito custom na lang sa amin o tradisyon na magtitipon kami tuwing linggo, kundi masigasig kami, Panginoon, na lumalakad bilang mga mananampalataya. Maging worthy bearers po nawa kami, O Diyos, ng iyong ebanghelyo. Napanalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nakakaranas ng mga karamdaman, ang ubo, sipon, lagnat, at iba pang, O Diyos, na mga karamdaman. Tulungan niyo po nawa kami, maging ako, O Diyos. Nawa, O Diyos, ay pagkalooban niyo po ng kagalingan, lalong-lalo sa araw na ito, ng buong lakas ka po namin na mapagsilbihan. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid, katulad ni Brother Kiel, na hanggang ngayon, O Diyos, ay nagpapagaling pa sa kanyang pilay, sa kanyang braso. Nawa, ibsan niyo po ito. Nadalangin din namin, O Diyos, ang pamangkin ni Brother Bar at ni Sister Jen na sinugod kahapon sa ospital. Nawa, O Diyos, stable na ang kalagayan ng batang ito. Nagpapasalamat kami at hindi po seryoso ang naging diagnostic sa kanya.
Nadalangin din namin ang aming mga kapatid na malayo, kagaya ni Brother Bart at ni Sister Jen na nasa Aurora, sa kanilang dinaluhan na pagtitipon dun ngayon, O Diyos, nawa mag-minister sa kanila ang iyong salita. Tinataas din namin, O Diyos, ang aming mga kapatid sa iyo na nagdadalang tao, si Sister Flor, si Sister Mildred, at maging si Sis Aaron na nasa Pampanga. Nawa, O Diyos, maging maayos ang kalusugan ng mga kapatiran namin na nagdadalang tao. Nawa, O Diyos, ang kanilang mga kinakain, mga vitamins na iniinom nila. Kasangkapanin mo, O Diyos, nang sa ganun maging malusog ang bata sa kanilang sinapupunan. Malayo nawa ito sa sakit. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ng mga mag-asawa na ito na maitaguyod ng maayos ang mga bata. At ang mga pangangailangan nilang praktikal, O Diyos, hanggang sa araw ng kapanganakan ng kanilang mga anak, nawa ipagkaloob niyo po ito. Pagpalain niyo po nawa, O Diyos, maging ang mga couple, ang mga mag-aasawa sa iglesia na ito, nawa maging matamis, maging refleksyon ng ebanghelyo ang kanilang pagsasama. Nawa, O Diyos, ay maging testimony kung paano dapat mamuhay ang dalawang tao na makasalanan na pinag-isa mo, O Diyos. Nawa maging testimony kami ng kabutihan mo sa loob ng tipan ng pag-aasawa. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa mga binubuksan ninyong evangelistic opportunities sa aming iglesia. Napanalangin namin, O Diyos, ang magiging continuation ng Power Up program sa Alfonso sa buwan ng Hunyo. Nawa, O Diyos, ay maging successful ito gaya ng nakalipas na Power Up program. Nawa, pagpalain niyo po yung mga guro na gagamitin niyo rito, mga kapatiran na magbibigay ng kanilang oras at ng kanilang mga kaloob para makapagturo sa mga bata. Maging ang aming Panginoong pinaplano na continuation ng street preaching every first Saturday of the month. Pagpalain niyo po nawa ito, O Diyos, at nawa through this ministry, marami pa po kayong tawagin ng mga tao na hindi pa nananampalataya sa iyo. O Diyos, kami naglulong na magbigyan niyo pa po kami na mas marami pang opportunities to preach your gospel. Nawa, bigyan niyo pa po kami ng mga Bible studies at iba pang mga gawain kung saan maipoproklama namin ang grasya na kinaloob niyo rin po sa amin. Dinadalangin namin, O Diyos, ang preaching ni Brother Jake sa MCBC mamayang hapon. Bigyan niyo po ng kakayanan ng aming kapatid. Ibsan niyo po, Panginoon, ng nararamdaman niyang kahinaan, anuman ang takot na nararamdaman niya, maipangaral niya ng buo ang iyong ebanghelyo ng buong lakas ng loob at buong tapang. Nawa, O Diyos, maging pagpapala ito sa lahat ng makakapakinig. Maging ang preaching sa umagang ito sa pulpito rito, O Diyos, pagpalain niyo po nawa. Nawa, kung meron sa amin na nalalaglag sa kasalanan, nagkaroon ng kalamigan sa mga nakalipas na araw, nakalimot sa iyo, nawa magsilbing rebuke ang pangangaral mamaya, nawa mapatibay ang aming pananampalataya, ibalik niyo po kami, O Diyos, sa tamang relasyon sa iyo kung meron man sa amin na nakalimot. At nawa, O Diyos, ay maggamitin niyo rin ito bilang panawagan sa mga tao na kailangan nilang magsisi at maglapat ng pananampalataya kay Hesukristo. O Diyos, naniniwala kami na nasa kalagitnaan ka namin dahil itong pinangako mo sa iyong salita. Kumilos ka ng makapangyarihan nawa, O Diyos, sa puso ng bawat isa. Wala nawang malampasan ng grasya mo. Lahat ng ito, O Diyos, ay nilalapit namin sa iyo nang may pagpapakumbaba sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli ko pong inaanyayahan ang lahat upang tumayo at upang awitin ang ating ikatlong himno bilang paghahanda sa ating pagbibigay at sa message din sa umagang ito.
Sa aklat po na Pilgrim's Progress, meron pong isang tagpo doon kung saan si Christian ay dumalaw po doon sa House of the Interpreter. Meron po siya nung nakita na dalawang bata, si Passion tsaka si Patience. Ito pong si Passion na ito, siya'y isang bata na hinihingi niya yung mana ng kanyang magulang, hinihingi niya yung mana at gantimpala nung oras din mismo na iyon. So nanggigigil itong si Passion na makuha yung kanyang inheritance sa halip na maghintay sa hinaharap. Nakuha naman ni Passion yung kanyang inheritance, nakalagay sa isang supot yung kanyang mga kayamanan, at nung nakuha niya yung kayamanan niya, tinuya niya yung kanyang kapatid, yung bata niyang kapatid na si Patience. Para sa kanya walang virtue si Patience para hintayin pa yung mga eternal promise kumpara sa kanya na kinuha agaran yung kanyang inheritance. Pero mabilis ang naglaho yung tagumpay ni Passion. Agad niyang naubos yung kanyang yaman hanggang sa wala nang natira sa kanya kundi ang mga basahan na lang. At sa pamamagitan po ng karakter na ito na kinuwento ni John Bunyan sa kanyang nobela, pinakita po yung kamalian ng pag-uuna sa pansamantala at mga material na kaligayahan kaysa sa mga walang hanggang gantimpala ng spirito, kung saan inalalarawan si Passion bilang simbolo ng mga taong inuuna ang pinakamagandang bahagi. Ngunit sa huli ay naghahanap o nahaharap sa ganap na pagkabigo. Nabanggit ko po yung karakter na yan mula sa book na Pilgrim's Progress, nabanggit ko si Passion, pagkat hindi po nalalayo ang karakter na yan sa karakter na pag-aaralan natin ngayong umaga. Walang iba, kundi yung 12 hukom ng Israel, si Samson. So, inaanyayahan ko po kayo buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng mga hukom, Kabanata 14, talata 1 hanggang 20. So, babasahin natin yung buong chapter, Judges chapter 14. Judges chapter 14 verses 1 to 20. Ito po ang salita ng Panginoon. Lumusong si Samson sa Timna, at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak ng babae ng mga Filisteo, at siya'y umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, nakita akong isang babae sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna. Kunin ninyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Filisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para sa akin sapagkat siya'y kaakit-akit sa akin. Ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Ng panahong iyon ay mangingibabaw mga Filisteo sa mga Israelita. Verse 5, pagkatapos si Samson at ang kanyang ama at ina ay lumusong sa Timna, at nang siya'y dumating sa mga ubasan ng Timna, may isang batang leon na umuungal laban sa kanya. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya, at niluray niya ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuray ng isang batang kambing. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina anumang kanyang ginawa. Pagkatapos ay lumusong at nakipag-usap sa babae, at siya'y lubhang nakalulugod kay Samson. Pagkaraan ng ilang panahon ay bumalik siya upang pakasalan ng babae, at siya'y lumiko upang tignan ang bangkay ng leon. May isang kawan ng pukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. Dinukot niya ng kanyang kamay at humayo na kumakain habang siya'y lumalakad. Siya'y pumunta sa kanyang ama at ina, at sila'y binigyan niya nito, at sila'y kumain nito. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. Verse 10, pinuntahan ng kanyang ama ang babae, at gumawa si Samson ng isang handaan doon gaya ng kaugaliang gawa ng mga binata. Nang makita ng mga tao si Samson, sila'y nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya, at sinabi ni Samson sa kanila, bubugtungan ko kayo ngayon.
kung masasagot at mahuhulaan ninyo sa akin sa loob ng 7 araw ng handaan at inyong mahulaan, bibigyan ko kayo ng 30 kasuotang lino at 30 magarang bihisan. Ngunit kung hindi ninyo masasagot sa akin, ay bibigyan ninyo ako ng 30 kasuotang lino at 30 magagarang bihisan. At kanilang sinabi sa kanya, sabihin mo ang iyong bugtong upang aming marinig. At sinabi niya sa kanila, mula sa mga ngain ay may lumabas na pagkain, mula sa malakas ay may lumabas na matamis. Ngunit hindi nila masagot ang bugtong sa loob ng 3 araw. Nang ika-7 araw ay kanilang sinabi sa asawa ni Samson, hikayatin mo ang iyong asawa upang sabihin niya sa amin ang bugtong. Kapag hindi, ay susunugin ka namin at ang bahay ng iyong ama. Inaanyayahan ba ninyo kami upang pahirapan? Verse 16. At umiyak ang asawa ni Samson sa harapan niya at nagsabi, kinapupuotan mo lamang ako at hindi mo ako iniibig. Nagbigay ka ng isang bugtong sa aking mga kababayan at hindi mo sinabi sa akin kung ano iyon. At sinabi niya sa kanya, hindi ko nga sinabi sa aking ama o sa aking ina, sa iyo ko pa kaya sasabihin? Umiyak siya sa harap niya ng 7 araw habang hindi natatapos ang kanilang kasayahan. Nang ika-7 araw ay sinabi niya sa kanya, sapagkat kanyang pinilit siya. Pagkatapos ay sinabi ng babae ang sagot sa bugtong sa kanyang kababayan, na ika-7 araw, bago lumubog ang araw, sinabi ng mga lalaki ng lungsod kay Samson, ano kaya ang lalong matamis kaysa sa pulot? Ano kaya ang lalong malakas kaysa leon? At sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo nag-araro sa pamamagitan ng aking dumalagang baka, hindi sana ninyo nasagot ang aking bugtong. Verse 19, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at siya'y lumusong sa Ascalon. Pumatay siya ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang kanilang samsam at ibinigay ang magagarang bihisan sa mga nakapagpaliwanag ng bugtong. Ang kanyang galit ay nagningas at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asawa ni Samson ay ibinigay sa kanyang kasamahan na kanyang naging pangunahing abay. Saglit po tayong manalangin. O Diyos, mayaman po muli ang salita mo na pag-aaralan namin ngayong umaga. Tulungan niyo po nawa ang bawat makikinig na maunawaan ang tinuturo mo mula rito at tulungan niyo rin po ako na maipahayag ito ng may kalinawan at kapangyarihan. Sa iyo kami umaasa, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kung naaalala ninyo mga kapatid, sinimulan po natin yung pag-aaral ng buhay ni Samson last Sunday. Pinag-aralan natin muna yung kanyang kapanganakan. Nakita po natin doon kung paanong tapat na itinalaga ni Manoah at ng kanyang asawa itong si Samson. Nakita natin doon na pinangako ng Espiritu ng Diyos na yung magiging anak nila ay magiging Nazarita mula sinapupunan, Nazarite from the womb. Ibig sabihin yan, hindi pwede si Samson na kumain ng anumang ubas, kumain ng matapang o nakalalasing na alak, hindi siya pwedeng kumain ng mga maruruming pagkain, at hindi rin siya pwedeng mag-ahit ng kanyang buhok. Yan po yung naging panata, yung Nazarite vow na tinatawag. Nakita natin doon, yung tugon ng kanyang mga magulang nung narinig ito. Hindi sila nag-respond sa unbelief, kundi nanampalataya sila dun sa mensahe ng angel of the Lord. Sabay silang nanalangin at nag-alay pa sila bilang tanda ng kanilang pagsamba dito sa mensahe ng angel of the Lord na ito. Ngayon mga kapatid, napakaganda nung intro nung buhay ni Samson. Binayayaan siya ng mga godly parents. Nakita natin ang pagkakaroon po ng godly parents, napaka-rare na biyaya po niyan. Kaya mga bata, kung ang mga magulang ninyo, dinadala kayo sa iglesia, dinadala kayo sa church, nilalagay kayo sa mga Sunday school, pinapasama kayo ng mga ministries para makarinig kayo ng salita ng Panginoon, huwag po ninyong mamaliitin. Actually, pag nagsilakihan kayo at hindi kayo nanampalataya sa Hesukristo na ito, malaking hatol ang parating sa inyo dahil mula bata pa kayo, exposed na kayo sa napakaraming katotohanan. At ito yung pagpapalang natanggap ni Samson. Binigyan siya ng mga magulang na makadiyos, nananampalataya, sumunod dun sa utos ng angel of the Lord, pinalaki siya sa pamamagitan ng katapatan dun sa Nazarite vow na ito. Pero mga kapatid, kahit napakaganda nung intro ng buhay ni Samson, parang kabaliktaran po yung nangyari dito sa Judges 13.
makikita natin na hindi umubra yung godly parents, yung godly parenting kay Samson, hindi po umubra pagdating natin dito sa Judges chapter 14. Bagamat napalaki ng wasto itong si Samson, naging palasaway po siya. Sinusunod niya kung ano yung tama sa paningin niya. Siya'y naging pantas sa sarili niyang mga mata. Bagamat pinagkalooban siya, lumukob sa kanya yung Espiritu ng Diyos, hindi niya po ito ginamit upang lumakad ng may karunungan, kundi kumatha siya ng samut-saring kasalanan kahit yung Spirit of the Lord ay nasa kanya. Paalala ito mga kapatid, na yung mga kaloob po natin, yung mga giftings, kahit yung mga spiritual blessings, hindi po yan equal sa holiness. Hindi po porke expose ka sa spiritual gifts, meron ka mga spiritual blessings, ibig sabihin nun, lalakad ka ng may kabanalan automatically. At testimony po yung buhay ni Samson sa bagay na yan. Kaya, mga kapatid, nawa yung isip natin matuon dito sa sentral na mensahe na ito, na huwag tayong maging pantas sa sarili nating paningin, bagkus patayin ang layaw ng laman sa pamamagitan ng Espiritu. Huwag ho tayong maging pantas sa sarili nating paningin, bagkus patayin ang layaw ng laman sa pamamagitan ng Espiritu. Matatanaw natin yung patunay na bagaman may mga kaloob, may mga gifting si Samson, hindi po ito naging sapat para lumakad siya ng may karunungan. Matatanaw natin yan sa dalawang bahagi. Una, tignan natin yung kanyang pagsunod sa layaw ng laman. Pagsunod sa layaw ng laman. 2 beses po sumunod sa layaw ng laman itong si Samson dito sa first part. Una, sa kanyang makalamang pagpili ng mapapangasawa. Nagbukas po sa atin yung verse 1 ng chapter 14, sinabi doon, nagpunta si Samson sa Timna. So nakita natin, tapos na yung kapanganakan ni Samson sa chapter 13, pinanganak na siya, fast forward na. Hindi natin alam kung ilang taon na si Samson nito, siguro 20 years old. So, pero kumbaga merong pagtalon ng time frame, siguro mga 20 years. Sabihin lang natin, na tumalon ng 20 years, ngayon malaki na si Samson. Hindi na sinabi sa atin yung pagkabata niya, pagkabinata niya. Ngayon, ready na siyang mag-asawa. Siguro 20 to 25 years old. Di natin alam eh. Pero, dito sa chapter 14, nagbukas siya, handa na si Samson maghanap ng asawa. Saan siya pumunta? Sa Timna. Ang Timna po, nung panahon na ito, lugar ito ng mga Pilisteo. Dito nagkakampo yung mga Pilisteo. At sabi dito, nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Take note mga kapatid palagi niya gugustuhin yung kung ano yung makikita niya. Kasi nakakita siya ng Filisteang babae. Ano sinabi dun sa English sa ESV? Sabi, she was right in Samson's eyes. Diba? Ito ang tanong mga kapatid. Pwede bang mag-asawa si Samson ng Filistea? Yes or no? Hindi po pwede. Dahil mahigpit na pinagbawal, mula pa lang sa lumang tipan, sa Pentateuch, hindi po pwede makipag-intermarry yung mga Israelita. Bawal po silang makipagkasal, makipag-asawa sa mga pagano. Bawal po ito. Pero, sabi dito sa verse 1, nakita daw ni Samson itong Filistea na to, hindi pinangalanan yung asawa niya and she was right in Samson's eyes. So kahit na hindi siya aprobado ng Diyos, pinagbabawal ng Diyos yung intermarrying, anong pakialam ni Samson? She was right in his eyes. So malinaw na ginugusto ni Samson kung ano yung kanais-nais sa kanyang mata. So kinausap niya yung kanyang magulang sa verse 2. Sabi niya, nung nakita niya yung babaeng Filistea, sabi niya sa mga magulang niya, yung kanyang godly parents, sabi niya, meron akong nakitang isang dalagang Filistea. Pansinin niyo, utos yung sinabi niya sa magulang niya. Sabi niya, kunin ninyo siya para sa akin. Ang galing, di ba? Inutusan niya yung kanyang godly parents. Sabi niya, may nakita akong Filistea na babae. Ay maganda, sexy, pasok na pasok sa panlasa ko. Kunin niyo nga siya. Gusto ko siyang mapangasawa. You see? Hindi po dapat ganito ang puso ni Samson. Kung totoong nakinig siya sa pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero tingnan ninyo, sa verse 3, nirebuke siya ng kanyang mga magulang. Sinabi ng magulang niya na bakit wala ka bang makita sa mga kalahi natin? Talaga bang mga Filistea yung gusto mo? Alam mo naman bawal yan . Alam mo naman kasalanan yan sa Diyos.
Bakit mga Philistines pa yung gusto mong piliin? Eh, anong sagot niya sa magulang niya? Sabi niya, basta po. Anong klaseng sagot yun? Pag sinabihan ka ng magulang mo, bakit mo gagawin yan, ha? Di ba pinagbawalan kita? Tapos sasagot yung anak mo, basta po. Sabi niya, basta po, sabi uli sa English Standard Version, she's right in my own eye. So inulit na naman. Ang reason niya, pabayaan niyo ako kasi she's right in my own eye. Wala akong pakialam kung bawal siya. Wala akong pakialam kahit i-remind niyo pa ako. Wala akong pakialam kahit pinalaki ninyo ako na sinasabi niyong bawal yan, ano naman, pasok siya sa panlasa ko pasok siya sa paningin ko Siya yung kaakit-akit sa akin Never mind kung tama ba to sa paningin ng Diyos. So, nakita natin mga kapatid, no? Hindi nag-work out yung rebuke ng parents niya sa kanya. Masasabi ba natin na love at first sight ito? Nakita siya ni Samson, tapos love at first sight? Hindi mga kapatid, lust at first sight ito. She was right in my own eyes, sabi ni Samson. Pero, pagdating natin sa verse 4, sabi, ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina. Pansinin niyo mga kapatid, sabi sa verse 4, hindi daw alam ng parents niya na iyon ay mula sa Panginoon. Ano kaya ibig sabihin nito? Hindi daw alam ng parents niya na itong foolish decision ni Samson was from God. Sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Pilisteo, ng panahon iyon ay nangingibabaw ang mga Pilisteo sa Israelita. Sinasabi ng verse 4 na hindi daw alam ng parents ni Samson na will daw ito ng Diyos. Teka lang. Akala ko ba bawal sa Diyos ang intermarrying? Akala ko ba ayaw ng Diyos na yung mga Israelita makikipag-asawa sa mga pagano? Akala ko ba utos na ang Israelita ang dapat asawahin kapwa nila Israelita? Pero bakit sabi dito sa verse 4, unknown daw sa parents ni Samson na will daw ito ng Diyos. So paano natin ito uunawain mga kapatid? Hindi po tinuturo ng verse 4 na nalulugod ang Diyos kay Samson sa intermarrying. Hindi po sinasabi na ayaw ng Diyos ng intermarrying pero si Samson ito special man to Bata pa to, mayroon na tong Nazarite vow. Nazarite from the womb to So exemption siya. Hindi po tinuturo ng Diyos na nalulugod siya dyan. Sa katunayan mga kapatid, hinahayaan ito ng Diyos. Binibigay ng Diyos si Samson sa kamangmangan ng kanyang puso. Hinahayaan ng Diyos ito na gawin ni Samson dahil ultimately God will produce a good from this foolish action by Samson. Naalala niyo mga kapatid yung pag-aaral natin ng probidensya at ng decree ng Diyos sa ating confession of faith? Hindi ba? Ang Diyos, ginakasangkapan niya kahit yung mga mangmang na aksyon ng mga tao para mag-produce ng ultimate good. Ito po yung ginagawa niya kay Samson. Although against sa will ng Diyos ang intermarrying, pero kinasangkapanan niya po ito. God is controlling it over this foolish action, foolish desire by Samson. Bakit? Kasi by this foolish action, magka-come out yung good. Yung kanyang victory over Philistines. Sinabi ni Dr. Dale Ralph Davis sa kanyang book na Such a Great Salvation, sabi niya, this does not mean they were wrong to object to Samson's desire and action. Nor does it mean that Samson's desire were virtuous or that his bullheadedness was right. So sabi ni Dr. Dale Ralph Davis, hindi ibig sabihin nito aprobado ng Diyos yung intermarrying niya o yung kanya pagiging bullheaded tama. It means that neither Samson's foolishness nor his stubbornness is going to prevent Yahweh from accomplishing his design. Yahweh can and will use the sinfulness or stupidity of his servants as the camouflage for bringing his secret will to come to pass. So sinabi ni Dr. Dale Ralph Davis, ang ginagawa ng Diyos, binigay niya si Samson. Total, ito yung gusto ng puso mo. Sige, hayaan niya siya dyan. Pero kakasangkapanin niya para daw, kahit yung stupidity ng kanyang mga servant, kasi stupid ito na action by Samson, para daw ma-bring about yung kanyang secret will, for his secret will to come to pass. So, ito po yung explanation ng verse 4. Huwag nating isipin na binibigay ng Diyos yung kanyang stamp of approval sa foolish decision na ito ni Samson. So, yun yung unang makikita natin na pagsunod niya sa layaw ng laman. Pangalawa, yung kanyang makalamang pagkuha ng pulot.
Pag sinabi natin pulot, di ba, honey, honey bee, or honeycomb. Pagpunta natin ng verse 5, pumunta si Samson sa Timna at habang naglalakad siya doon, bigla daw tumalon sa kanya na isang batang leon. Inatake siya ng isang batang leon. Tandaan ninyo, naglalakad si Samson sa Timna, di ba, naghahanap siya doon ng mapapangasawa. Pero pansinin niyo ito, sabi dito sa verse 5, pagkatapos si Samson at ang kanyang ama at ina ay lumusong sa Timna, nang siya'y dumaan sa mga ubasan ng Timna. Ito ang tanong ko, bakit siya dumaan sa ubasan ng Timna? Hindi ba parte ng kanyang Nazarite vow na bawal siyang tumikim ng ubas? Bawal siyang tumikim ng any fruit of the vine, juice of the vine, o kahit anong strong drink? Nilalagay niya yung sarili niya sa tukso di ba tayo kung maglalakad tayo sa ubasan, di ba nakakatukso na pupulot ka ng isa doon at titikman? Alam niya namang bawal siya doon Pinalaki siya ng mga magulang niya na sinasabihan na huwag niyang gagawin yon. Pero, bakit niya sinusuong yung sarili niya sa isang posisyon na matutukso siya? Dapat umiba siya ng daan. Hindi ba? Pero hindi tayo mag-i-expect ng wise decisions kay Samson kasi intro pa lang ng buhay niya, sinusunod niya anong tama sa paningin niya. Pero makita natin, doon siya dumaan. Tapos, habang dumadaan siya doon, inatake po siya ng isang batang leon. Now, anong gagawin mo pag inatake ka ng batang leon? Kahit bata pa yan, malakas yung leon Apex predator yan Pero sabi ng verse 6, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya. So habang naglalakad siya sa ubasan, biglang may lumabas na batang leon, yung Spirit of the Lord, yung Ruach, lumukob sa kanya. Usually, pag nakikita natin yung ruach na lumulukob sa isang hukom, anong ginagawa ng hukom? Di ba, nagkakaroon siya ng wise decision, nananalo sa gera, nai-empower siya sa battle. Si Jephthah, nung lumukob sa kanya yung Espiritu ng Diyos, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng foolish vow. Di ba? Tinaya niya yung kanyang anak. Si Samson, ganun din. Lumukob sa kanyang Panginoon, pero hindi ito nag-cause sa kanya na lumakad ng may karunungan. Pero tingnan ninyo sa verse 6, lumukob yung Espiritu ng Panginoon sa kanya, niluray niya ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray ng isang batang kambing. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. So grabe, no? Dumating ang Espiritu ng Diyos kay Samson, nagkaroon siya ng super strength. Ayun yung nangyari. At hinawakan niya yung leon, siguro sa bibig, tapos niluray niya, pinunit niya yung leon na parang batang kambing lang yung kanyang niluluray. So nakita natin, yung kapangyarihan ni Samson, hindi po yan galing sa kanya mismo. Kasi pag pinoportray siya sa Sunday school, parang si Superman, Incredible Hulk yung kanyang superpower Hindi galing sa kanya yan. Galing yan sa Espiritu ng Diyos. Kaya mga Sunday school teacher, maging maingat din tayo sa pagtuturo ng mga Bible characters. Ma-highlight natin yung mga positive attributes ng mga Bible characters, neglecting yung kanilang mga sins. Kasi ganyan na nangyari sa akin, na-portray sa akin na good guy si Samson So, yung super strength ni Samson, kung paano niya naluray itong batang leon na to, hindi po galing sa kanya. Galing ito sa Panginoon. Pero here's the thing mga kapatid. Hinawakan niya yung leon, pinunit niya sa gitna. Naalala niyo ba yung Nazarite vow? Anong sinabi? Bawal daw siyang humawak ng patay. Ibig sabihin, nung bata siya, may mga namamatay silang mga kamag-anak, hindi siya pinapadalo ng funeral service. Kasi bawal siyang lumapit Bawal nga lumapit hindi lang hawakan Paano niya napatay itong leon na to nang hindi humahawak sa patay? Impossible, di ba? The fact na naluray niya yung leon, napatay niya yung leon. Ibig sabihin, nasira niya na yung Nazarite vow. Humawak na siya sa patay Pero hindi lang yan, uulitin niya pa tong kasalanan na to Verse 7, mababasa natin dito, tapos na yung scene kung saan pinatay niya yung leon. Verse 7, pagkatapos siya'y lumusong at nakipag-usap doon sa babae. Bumalik siya, tapos niya nang patayin yung leon, nagpatuloy siya sa paglalakbay papunta doon sa napili niyang mapapangasawa, at siya'y lubhang nakakalugod kay Samson. She was so right sa mga mata ni Samson. For the third time, binanggit na she was right for Samson's eyes. So again, paulit-ulit itong ine-emphasize ng ating teksto. Verse 8, sinabi dito,
Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik siya para pakasalan yung babae. Siguro no sa verse 7, kinausap niya yung babae, nakipagligawan siya, sinabi niya, gusto kitang asawahin, pumayag yung babae, so umuwi uli si Samson. And after some time, bumalik na siya para actually pakasalan itong babaeng Filistea na ito. Pero ito, yung kanyang journey pabalik, nakita niya yung daan kung saan pinatay niya yung leon. So binalikan niya yung leon. Okay? Binalikan niya yung leon sa verse 8. At pagkakita niya doon, sabi, verse 8, may isang kawan ng pukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. So pagbalik ni Samson, nakita niya yung leon na kanyang pinunit sa gitna. At nung pagtingin niya doon sa leon na yon, siguro ilang araw na yung lumipas eh. Sa tingin niyo, anong itsura ng katawan ng leon? Nilalangaw, inuuod, nangangamoy. 'Di ba? Hahawak ba kayo sa nabubulok na laman ng hayop? 'Di ba? Pag may nakita tayong patay na aso sa daan, ang baho, malayo ka pa lang, kadiri. Ang daming maggots. Malayo ka pa lang, nakikita mo, gumagalaw yung mga uod sa loob. Sigurado akong walang sino man na nasa tamang pag-iisip na hahawak doon. Pero, hindi pinansin ni Samson yun. Alam niyo anong pinansin niya? Kasi sa loob ng katawan, nung leon na yon, merong honeycomb. Nakita niya merong mga bees na tumira doon at merong pulot sa loob. So anong ginawa ni Samson? Sa verse 9, sinalok niya yung honey mula doon sa nabubulok na laman ng leon. So never mind the dead carcass, never mind the rotting flesh of the dead lion, ang focus niya makuha yung honey doon sa katawan ng leon. Kayo ba gagawin ninyo yun? Makita kayo ng patay na leon, tapos may honey, kukunin nyo ba yung para kainin yung honey? Alam nyo contaminated yun, baka ikamatay ninyo yun. Pero walang pakialam si Samson doon, kinuha niya pa rin yung pulot. Dinakot niya ng kamay niya, pag uwi niya sa kanyang magulang, binigyan niya pati yung magulang niya. Habang naglalakad siya, kinakain niya yung honey, mula doon sa nabubulok at inuuod na laman ng leon, pinakain niya pa doon sa magulang niya. Hindi niya nga sinabi sa magulang niya na siguro nagtanong magulang niya, anak, thank you, may pasalubong ka sa amin. Saan galing to? Wala, nakita ko lang yan sa puno, kinuha ko. And again, sinira niya na naman yung Nazarite vow. For the second time, binalikan niya yung patay na katawan ng leon, humawak na naman siya sa patay. Para lang kunin yung honey. You see? Imagine kung gaano kadugyot itong ginawa ni Samson na ito. At hindi lang ito, kadugyutan niya, dinamay niya pa pati yung kanyang magulang. Binigyan niya rin nung honey galing sa nabubulok na laman. So nakita natin, sa first 9 verses ng buhay ni Samson, meron siyang agad 3 kasalanang ginawa. Intermarry, nilagay niya yung sarili niya sa posisyon na magkakasala siya by walking dun sa field of grapes sa Tinma. And pangatlo, paghawak sa bangkay. Okay? Mga kapatid, dito pa lang sa first 9 verses ng chapter 14, binigyan tayo ng kasulatan ng perpektong ilustrasyon ng kasalanan. Napakagandang illustration po yung ginawa ni Samson kung ano ang sin. Pinresenta po dito yung isang pulot pero nasa loob ng bangkay. Nasa loob ng nabubulok na laman. Ganyan ang mga kasalanan, mga kapatid. Ganito pinipresenta ng kasalanan ng kanyang sarili. Kung yung kasalanan, pinresenta niya yung sarili niya sa'yo bilang nabubulok na bangkay, i-entertain mo ba yung kasalanan? Yes or no? Be honest. Wala sa ating nasa tamang pag-iisip na magpapatihulog sa kasalanan kung pinakilala niyang sarili niya sa atin sa inuuod, nangangamoy, nabubulok na katawan. Pero hindi. Bubulagin ka ng kasalanan. Ilalagay niya yung focus ng paningin mo dun sa pulot. Never mind kung saan man galing ito. Kung contaminated ba ito at ikakamatay mo. Itong illustration na binigay sa atin. Lilinlangin tayo ng kasalanan sa tamis nito. Lilinlangin niya tayo kung gaano siya ka-enticing sa ating dila. Pero bubulagin niya tayo sa kabulukan niya. Bubulagin niya tayo dun sa kamatayan na pwedeng dala-dala pag tinikman natin yung katamisan ng kasalanan. And sin is designed to be pleasurable. Pleasurable to our flesh. Ito po talaga ang disenyo ng kasalanan, mga kapatid. Ang sarap kaya magkasala. Sino bang gustong gumawa ng bagay na banal? Sino ba sa ating gustong sumunod sa Diyos? Ang sarap kayang sundin kung anong gusto natin. Hindi ba?
Kasi bakit? Nasasatisfy ng kasalanan yung laman natin. Kaya siya masaya. Kaya ang sarap gawin. Kung assault sa ating laman ng kasalanan, hindi natin gagawin. Ganito po pinepresenta ng kasalanan ng kanyang sarili. Isa siyang pulot na nasa loob ng isang nabubulok na bangkay. At hindi po kontento ang kasalanan na nag-iisa. Naghahanap ito ng damay. Kagaya ng ginawa ni Samson. Hindi siya papayag na siya lang nakakain ng pulot. Binigyan niya pati yung kanyang magulang. Dinamay niya dun sa kanyang kadugyutan. Ganyan din ang kasalanan. Hindi yan papayag na siya lang. Di ba ganyan din yung mga nalululong sa illegal substance? Hindi siya papayag na siya lang yung addict. I-introduce niya pa sa iba. Proud pa. Mga gamblers, ganyan din. Hindi siya papayag na sariling buhay niya lang ang sirain. Pati yung mga naipon niyang insurance para sa mga anak niya, gagamitin niya sa pansugal. Pati yung mga napundar niya para sa pamilya niya, gagamitin niya. Hanggang mawala lahat. Sira ang buhay ng buong pamilya niya. Adultery, ganyan din. Hindi siya papayag na sariling buhay niya lang yung itaya niya. Sisirain niya pati yung buhay ng babae kung saan yun, na pinapraktisan niya ng pangkakalaguyo. Pati buhay ng kanyang asawa kung saan siya nakipagtipan. Sisirain niya. Buhay ng kanyang mga anak. Damay-damay. Yan po ang nature ng kasalanan. It is designed to be pleasurable at hindi po ito papayag na wala itong madadamay na ibang buhay. Ang punto lang natin mga kapatid, huwag po nawa nating gayahin si Samson sa bagay na ito. Huwag nating hayaan na ang laman ang nagdidirekta ng paglakad natin. Nakita natin kay Samson kung anong right sa kanyang paningin, yun ang gagawin niya. Regardless kung anong instruction ng Diyos. So wag po tayong maging panta sa sarili nating paningin. Ano sinabi ni Pablo sa Romans 8:13? Sabi ni Pablo sa Romans 8:13, sapagkat kung kayo'y namumuhay ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Si Samson nabuhay sa laman Ano sinabi? Kung kayo'y mabubuhay sa laman, kayo'y mamamatay, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. So ito pala yung cure para hindi tayo lumakad ayon sa laman. Patayin daw gamit ang Espiritu yung mga gawa ng laman, the works of the flesh. Alam niyo mga kapatid, yung mga mangingisda, pag nangingisda po yan, yung kanilang hook, hindi po yan basta hook lang na ibabato nila sa tubig. Gumagamit po yan ng mga jig. Gumagamit po yan ng pain. Yung pain na ginagamit nila, minsan, actual na uod, o kaya isang jig na mukhang uod o mukhang maliit na isda, na pag nilagay nila sa tubig, yung mga isda sa ilalim, makikita nila yun. May iba kumikinang pa, attracting sa paningin nila. Sigurado nakatago doon yung hook kung saan pag na-entice yung isda at pag nakagat niya ito, doon lang siya nakatingin sa pang-akit na pain. Tinatago nito yung hook. Ganyan po yung kasalanan mga kapatid. Hindi niya pinipresenta ang kanyang sarili na unenticing. It presents itself na kaakit-akit sa atin. At ang cure na sinabi sa atin ng scripture ay patayin sa pamamagitan ng Espiritu ang mga nasa ng laman. Ngunit hindi lang doon natin nakita yung paglakad sa kamangmangan ni Samson sa kabanatang ito, hindi lang sa pagsunod sa layaw niya ng laman. Sa ikalawang bahagi, makikita natin yan sa pagpapatangay niya sa panlilinlang. Ang kanyang pagpapatangay sa panlilinlang. Makikita natin, sa verse 10, finally, nagsimula na yung kasalan. Yung kasalan na matagal nang pinaplano nito ni Samson sa isang pagano, sa babaeng Filistia na ito na hindi pinangalanan. So sa verse 10, ang nangyari, nagsimula na yung kasalan. Nagkaroon na ng kasalan, ngayon meron ng reception. Di ba usually ganyan, tapos na yung ceremony, pupunta ng reception. So meron ng reception sa verse 10, nagkakainan na sila. Pagdating sa verse 11, napakadami po nung kanyang groomsmen. Sa verse 11, sabi doon, 30 na groomsmen meron si Samson. Usually, di ba, mga groomsmen, kukuha ka lang dyan, 5, 8. Ito, kakaiba si Samson 30 na groomsmen yung kanyang kinuha. At itong mga groomsmen na ito, hindi po ito mga Israelita. Mga pagano rin yung kanyang groomsmen. So nakita nyo, pinalibutan niya yung sarili niya ng puro pagano. Paano na tayo mag-i-expect na lalakad ng may karunungan itong taong ito? Pinaligiran niya yung sarili niya ng mga taong walang takot sa Diyos. So 30 na groomsmen,
yung kanyang napili para sa kanyang sarili. Basahin natin yung verse 12 to 13. Sabi dito, so naghahandaan na, kaharap niya yung kanyang 30 na groomsmen. Sabi ni Samson, bubugtungan ko kayo ngayon. So meron siyang little game. So siguro para hindi boring yung kanyang mga groomsmen, nagpalaro siya. Sabi niya, bubugtungan ko kayo ngayon. Kung masasagot at mahuhulaan ninyo, sa loob ng 7 araw ng handaan, kayo bibigyan ko ng 30 kasuotang lino at 30 magagarang bihisan. So, ang tindi nito ni Samson, no? Nagpalaro siya sa kanyang mga groomsmen. Sabi niya, sige, laro tayo little game. Magsasabi ako ng riddle, ng bugtong. Pag nahulaan nyo, within 7 days, bibigyan ko kayo ng 30 linen outfits. Tagi-isa kayo. Linen outfits, mga mamahalin po yun kasi rare sa kanila ang lino. Sabi, for 7 days na mahulaan nyo to, tagi-isa kayo, 30 groomsmen, 30 linen outfits ang ibibigay ko sa inyo. Pero sabi niya sa verse 13, pero kung within 7 days, hindi nyo mahulaan, kayo magbibigay sa akin ng 30 linen outfits. Fair game ba ito? Parang 30:1 no? So, paborito kay Samson. Kasi pwede niyang hirapan yung riddle, tapos siya lang makakakuha ng 30 na outfits na ito. Pero tignan ninyo kung ano yung kanyang naging riddle sa verse 14. Sabi niya sa verse 14, by the way, sabi ng mga groomsmen niya sa verse 13, pumayag sila. Sabi nila, sabihin mo ang iyong bugtong upang aming marinig. So, game din itong 30 groomsmen na ito. So, verse 13, nagsimula na yung kanilang laro. Ito yung riddle ni Samson. Mula sa mga ngain ay may lumabas na pagkain. Out of the eater came out something sweet. Mula sa malakas ay may lumabas na matamis. So, sa tingin ninyo, ano yung ibig sabihin nito ni Samson? Di ba ito yung experience niya? Hindi ba? Ito yung ginawa niya Yung may lumapit sa kanya, dumamba sa kanyang leon, pinunit niya sa gitna, tapos pagkalipas ng ilang panahon, binalikan niya, may nakita siyang pulot, may nakita siyang honey sa loob ng bulok na katawan ng leon. Ito yung tanong ko mga kapatid. Tingin nyo may paraan ba para mahulaan ito ng kanyang mga groomsmen? There is no possible way para malaman ito ng kanyang mga groomsmen. So napaka-tricky, no? Madalas pinoportray natin si Samson na all strength, no brain all brute, no brain. Hindi po, matalino to si Samson. Mautak to. In order for him, siguro hindi siya masaya dun sa mga wedding gifts na natanggap niya. Gusto niya ng 30 outfits pa. So in order for him to gain 30 more outfits, naglaro siya ng gantong game at para sigurado sure win to. Sure win to sa kanya. Wala naman nakakaalam nung pangyayari na to Ayun yung kanyang bugtong. And for 3 days, 7 days yung binigay niyang palugit. Dapat daw within 7 days mahulaan. For 3 days, hindi mahulaan nung kanyang mga kaibigan. Pagdating natin ng verse 15, nagkaroon ng brilliant solution yung kanyang mga groomsmen paano malalaman yung sagot sa bugtong. So sabi sa verse 15, nang ika-7 araw ay kanilang sinabi sa asawa ni Samson, hikayatin mo ang iyong asawa upang sabihin niya sa amin ang bugtong. Kapag hindi, ay susunugin ka namin at ang bahay ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang pahirapan? So sinabi nung mga groomsmen niya, ganto, para malaman natin yung bugtong, punta tayo sa asawa ni Samson. Pigain natin. Kasi sigurado alam ng asawa niya yun Kasi one flesh yan sila For sure, alam niya ng wife. So pumunta sila dun sa wife ni Samson at ito yung sinabi nila. Sabihin mo sa amin yung sagot. Kung hindi mo sasabihin, susunugin ka namin, pati yung bahay ninyo, lahat kayo buong pamilya. So kung ikaw yung babae, matatakot ka, di ba? Hindi ka lang pinilit, ginipit ka pa May banta pa ng kamatayan. So, sa verse 16, anong naging reaksyon ng wife sa threat na itong 30 groomsmen? Pumunta siya kay Samson. Ginamit niya yung you don't love me card. Madalas ginagamit ito ng mga asawa Pag meron silang gusto, tapos hindi nila makuha, sasabihin na sa asawa nila, siguro kaya ayaw mo ibigay sa akin to kasi you don't love me. Ginamit ng babae dito yung you don't love me card. Sabi niya sa verse 16, sinabi niya, kinapupuotan mo lamang ako, you don't love me, at hindi mo ako iniibig. Nagbigay kayo ng isang bugtong sa aking mga kababayan at hindi mo sinabi sa akin kung ano iyon. So sinabi ng wife kay Samson,
Papatayin nila ako pag hindi ko sinabi yung bugtong sa kanila, susunugin nila ako, pati pamilya ko. Hindi mo ba ako mahal? Kung mahal mo ako, sabihin mo yung bugtong sa akin. Patunayan mo sa akin mahal mo ako. Anong sagot ni Samson? Sabi niya, kung sa magulang ko nga, hindi ko sinabi, sa'yo pa kaya? So parang pinakita niya dito na mas priority niya yung magulang niya kaysa sa kanyang wife. Hindi po ganun ang biblical na marriage. One flesh na kayo eh. Ang pinaka-priority mo, yung wife mo dapat. Pero sinantabi siya dito ni Samson. Sabi niya, sa parents ko nga, hindi ko sinabi yung bugtong. Pinakain ko nga sila nung honey, hindi ko sinabi na galing sa bangkay nung leon. Sa'yo pa kaya sasabihin ko? So yun ang sagot ni Samson. So sa verse 17, tuloy-tuloy, kasi third day nilapitan ng wife ni Samson si Samson para sabihin yung bugtong. So for 4 consecutive days, tuloy lang sa pag-iyak itong asawa ni Samson. Pero ito makikita natin sa verse 17. Finally, on the 7th day, sinabi na ni Samson yung sagot doon sa kanyang wife. Bumigay itong si Samson. Marupok pala itong si Samson sa babae. Actually, hint na ito mga kapatid ng kahinaan ni Samson. May kita natin, lalong-lalo kay Delilah, na hindi niya po kayang tiisin ng babae. Hindi ba't sinabi niya kay Delilah kung saan nanggagaling kanyang lakas? Sa pag-ahit ng kanyang buhok? Dito palang pinakita na yung kahinaan niya. Hindi niya kayang ma-resist yung babae. So iniyakan siya ng wife niya na sabihin yung answer sa bugtong. And on the 7th day, inamin ni Samson yung bugtong. Kayang-kaya ni Samson punitin yung leon na parang batang kambing. Pero hindi niya kayang matiis ang isang babae. Yan ang kanyang main weakness. Kaya sa verse 18, tingnan natin yung naging pangyayari. Noong ikapitong araw, lumapit na itong mga groomsmen kay Samson. Sabi ng mga groomsmen kay Samson, finally, alam na namin yung sagot sa bugtong. So ito yung naging sagot nila. Ano kaya ang lalong matamis kaysa sa pulot? Ano pa kaya ang lalong malakas kaysa sa leon? So paano nalaman ng groomsmen yung sagot? Di sinabi ng wife, wala namang ibang sinabihan si Samson ng answer maliban dun sa wife niya eh. Malamang itong wife, dahil ayaw niyang patayin siya, nirelay niya yung sagot sa 30 na groomsmen. Tama yung sagot ng 30 na groomsmen na ang tinutukoy niya ay leon at yung honey. At ito yung naging tugon ni Samson, sabi niya, kung hindi kayo nag-araro sa pamamagitan ng aking dumalagang baka, hindi sana ninyo nasagot ang aking bugtong. So, poetic pa yung sagot dito ni Samson, no? Ang meaning niya, kung hindi niyo ginipit yung asawa ko, di sana hindi niyo nalaman. Kinailangan pang i-threaten ninyo yung buhay niya para lang malaman ninyo yung sagot. Ganun kayo ka-desperate. Yun yung sagot ni Samson. So, paano yan? Talo siya sa pustahan. Di ba? Anong pangako niya pag natalo siya sa pustahan? Natalo siya sa bugtungan. Siya yung magre-regalo ng 30 linen outfit, di ba? So, anong ginawa niya? Pumunta siya sa Ascalon. Pagpunta niya sa Ascalon, naghanap siya ng 30 na lalaki na nakasuot ng linen. Tapos pinatay niya isa-isa. Pumatay siya ng 30 na lalaki na nakasuot ng linen, kinuha niya yung mga damit ng mga lalaking yon, tinupi niya nicely, siguro nilagay niya pa sa gift wrap pa niya, tapos isa-isa binigyan niya yung 30 niyang groomsmen ng mga damit ng 30 na lalaki na pinatay niya galing sa Ascalon. So gumawa ng massacre ito si Samson para lang matupad yung pangako niya sa 30 niya na groomsmen. Napakalala, no, mga kapatid? Yung strength na binigay sa kanya ng Diyos, nung lumukom yung Espiritu ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng physical strength, saan niya ginamit? Pang-massacre. Para lang masatisfy yung award, yung prize ng kanyang 30 na groomsmen. Napaka-petty. Pero gumawa siya ng kahindik-hindik na kasalanan. Sabi pa dito sa verse 19, nagngit-ngit sa galit ito si Samson. Galit na galit siya sa asawa niya eh. Galit siya sa groomsmen kasi nalaman ng mga groomsmen yung sagot. Galit din siya sa asawa niya kasi sinabi yung sagot. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung asawa niya, mga kapatid. Nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa. 7 days, hiwalay na sila. Sa tong case ng 1 linggong pag-ibig. Dahil lang sa galit niya na nilaglag siya ng asawa niya. Dahil lang hindi kinip ng kanyang asawa yung sagot. Nakipaghiwalay siya. At ito pa yung sinabi sa verse 20. Ang asawa ni Samson ay binigay sa kanyang kasamahan.
binigay daw yung asawa niya, yung wife ni Samson, binigay niya doon sa best man niya. Wow. Yung best man niya sa kasal, binigay niya na lang doon yung wife niya kasi ayaw niya na, galit na siya eh. So, isang linggong pag-ibig ito, mga kapatid. So nakita natin, no? Nanganak yung mga kasalanan ni Samson. Hanggang lumala ng lumala yung kanyang layaw sa laman. Yung layaw niya sa laman na uwi sa pagpatay, sa pagsisinungaling, sa paglilinlang, sa pagpatay ng 30 mga lalaki sa Ascalon, hanggang sa pag-iwan sa kanyang asawa. So napakamangmang nung naging paglakad nito ni Samson. Ang punto lang natin mga kapatid, huwag tayong umasa na magbubunga ng maayos sa mga palalong desisyon. Nakita natin kay Samson, ginawa niya kung anong tama sa paningin niya. Anong naging resulta? Mga palalong desisyon, mga maling desisyon. Huwag nating isipin na maaari tayong makipaglaro sa kasalanan at matatakasan natin ang kamandag nito. At patunay ang buhay ni Samson dito. Anong sinabi sa Matthew chapter 10 verse 16? Maging matalino tayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. We should be wise. Hindi tayo ignorante sa mga ploy ni Satanas. Hindi dapat tayo nagpapalinlang, nagpapatangay sa kanyang mga panlilinlang. Ganito nangyari kay Samson. Nagpatangay siya sa panlilinlang ng kaaway. Umuwi sa mga kahindig-hindig na kamangmangan. Bilang aplikasyon mga kapatid, si Samson ay isang patunay sa kabanatang ito na maaaring nasa atin ang biyaya ng tamang paggabay ng magulang, maaaring pinalaki tayo sa prinsipyo ng kasulatan, maaaring expose tayo sa utos ng Diyos, ngunit mauwi pa rin tayo sa pagligo sa kasamaan. Umuwi pa rin tayo sa pagligo sa kasalanan. Nakita natin si Samson. Blessed siya ng godly parents, guided siya sa Nazarite vow growing up, nandun pa rin yung rebuke ng kanyang magulang kahit nasa punto na ng pagkakasala. Alam niya ito, alam niya ang tama't mali. Pero anong ginawa niya? Nag-appeal siya kung ano yung satisfying sa kanyang flesh. Kaya nauwi siya sa sunod-sunod na kasalanan. So, ano matututunan natin sa buhay ni Samson sa kabanatang ito? Mga kapatid, huwag po nating hayaan na ang laman ang magdirekta ng ating mga desisyon. Huwag natin hahayaan na yung mga fleshly desires po natin ang nagkokontrol sa kung paano tayo lalakad. Ano sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5:16? Sinabi niya, Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Mamuhay daw tayo sa Espiritu at huwag nating pagbibigyan ang nasa ng laman. Mga kapatid, hindi ito suggestion ni Pablo. Warning ito. Seryoso po itong banta na huwag nating pagbibigyan kasi the moment na pagbigyan po natin, hindi na po masasatisfy yung laman natin, it will crave for more. Kaya hindi po dapat natin pagbibigyan even a bit. Romans 8:7, sinabi rin ni Pablo rito sa Romans 8:7, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, pag predispose daw ang ating isip sa fleshly desires, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. So yung isip daw na nakatuon sa laman, hindi daw makakapagpasakop sa mga kautusan ng Diyos. It cannot satisfy the things of God at hindi daw niya ito maaaring magawa. Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa layaw ng laman, lagi po itong nauuwi sa kaguluhan. Nakita natin kay Samson yung dulo netong Judges 14, ano nangyari? Nag-massacre siya dun sa Ascalon. Nagsimula lang sa verse 1, it's right in my own eyes, hanggang pagdating natin ng verse 19, nauwi sa massacre. Huwag po tayong umasa na pag binigyan natin ng pagkakataon ng laman to take hold of us, na hanggang dun lang yun. Lumalala po ito, it will crave for more. At huwag din nating isipin mga kapatid na ang mga kaloob, ang mga giftings ay katumbas ng kabanalan. Giftings is not equals to holiness. Hindi po porke kayang magsalita ng isang tao, maging ako sa harapan ninyo. Hindi po pwedeng i-assume ninyo na I'm living a holy life just because I can stand up in front of you and preach. Hindi po equals ang gifting. Ang laman ng isip, ang exposure sa theology, yung kayamanan ng verses na alam, hindi po yan equal sa banal na paglakad.
Ano sinabi ni Hesus Kristo sa Matthew 7:22-23? Ito yung warning niya sa kanyang mga hearers dun sa Sermon on the Mount. Sinabi niya, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa pangalan mo kami ay nangahula, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala? So sinasabi ni Jesus, marami daw lalapit sa kanya na Panginoon, Panginoon. These are religious people, exposed sa spiritual things. May mga gifts, may mga ministry spots. Sasabihin daw kay Jesus, Panginoon, Panginoon, hindi ba nag-perform kami ng miracles sa pangalan mo? Hindi ba nagpagaling kami? Hindi ba mga demonyo naglayasan sa ngalan mo dahil sa ministries namin? Hindi ba nag-street preaching pa kami? Nagbukas pa kami ng Bible studies? Hindi ba, o Diyos, scripture reader pa ako sa church? Worship leader pa ako sa church? Nagpipreach pa nga ako, O Lord eh. May post ako about Bible verse, ang daming likes and shares. Hindi ba sa pangalan mo ginawa ko to lahat? Pero nung sinabi ni Jesus, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. I do not know you, you workers of lawlessness. Nabuhay kayo na parang wala akong batas na binigay sa inyo. Hindi po equals ang ating kaalaman sa Biblia sa banal na paglakad. Napakaposible po na nagagamit pa tayo sa church. Pero sa private life natin, we are foolish. Napakaposible po na mapatihulog tayo sa kasalanan na may hawak-hawak tayong Biblia sa ating mga kamay. Kahit na membro pa tayo ng iglesia, kahit may office pa tayo, kahit pastor pa tayo or diakono, kahit na regular pa tayong role taker sa church, kahit regular attenders pa tayo, kahit active pa tayo sa ministries, mga kapatid. Ano tayo sa ating private capacities? Lumalakad ba tayo ng may pagsunod? O nagtatago tayo sa pagsunod sa sarili nating mga laman? Pero paano ito lalabanan, mga kapatid? Ano yung binigay ng scripture sa atin para ma-mortify natin yung layaw ng laman? Ano yung binigay sa atin ng scripture to mortify the deeds of the flesh? Ano sinabi ni Pablo sa Romans 8:13? Romans 8:13, sinabi ni Pablo, patayin ang nasa ng laman. Paano daw papatayin? Sa pamamagitan ng Spirito. By the Spirit. Doon daw napapatay yung ating mga fleshly desires. Mga kapatid, sana merong shortcut para magawa ito. I wish merong shortcut to mortify sin. I wish pwede tayong tumunganga na lang, hintayin malaglag yung mga bunga ng mortification and vivification. Pero hindi po nangyayari, mga kapatid. We have to walk by the Spirit. Sa Ephesians 6, anong sinabi? Yung put on the full armor of God. Yung ating panaksak para mapatay yung laman, yung mga pita ng laman, nais ng laman, ano daw yung weapon na yun? Sword of the Spirit. Ayun yung gagamitin natin to put to death the deeds of the flesh. We will take the sword of the Spirit and thrust it in the breast ng ating mga fleshly desires. Tandaan natin, mga kapatid, sa Matthew 4, nung si Hesus Kristo ay nag-fasting for 40 days and 40 nights, lumapit sa kanya yung demonyo, tinutukso siya, riba? Anong pangsagot ni Hesus Kristo? Theology proper? Creeds and confessions? No. Anong sagot ni Hesus Kristo? It is written. Huwag mong susubukin ang iyong Diyos. Nung tinutukso si Hesus Kristo at his weakest point, ginamit niya yung scripture to combat fleshly desires. Sinabi niya, it is written. Ito po yung meaning to walk in the Spirit. To mortify the flesh through the Spirit. We will use the word, the sword of the Spirit. Ano sinabi ng salmista sa Psalm 119 verse 9 to 11? Mga awit, 119 verse 9 to 11, ito yung tanong ng salmista sa verse 9. Sabi niya, paano mapapanatiling malinis ng isang kabataan ang kanyang pamumuhay? How can a young man keep his way pure? Hindi lang young man, young woman, old man. How can anyone keep his way pure? Ano sinabi sa verse 11? Iingatan ko ang aking puso sa iyong salita upang hindi ako magkasala laban sa iyo.
Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Ito pala yun, mga kapatid. What will keep us from sin? The word of God will keep us from sin. Ito rin ang sinabi ng theologian. Si Alistair Begg, sabi niya, the Bible will keep you from sinning or sin will keep you from the Bible. The Bible will keep you from sinning or sin will keep you from the Bible. Paano natin papatayin ang nasa ng laman? Expose natin ang sarili natin sa salita ng Diyos. Ito ang panlaban sa layaw ng laman. Pero kung ini-expose natin ang sarili natin sa layaw ng laman, katulad ni Samson na palakad-lakad sa ubasan ng timna, sin will keep us from the Bible. So ang tanong ko dyan, mga kapatid, kamusta po ang pag-attend natin sa salita ng Panginoon? Dito na lang, sa past 6 days, nabuksan ba ninyo ang inyong mga Biblia? Nasaang chapter na kayo ng Bible? O baka hindi nyo naman nasimulan yung Bible mula noong January. Papunta na po tayo sa kalagitnaan, hindi pa rin po ninyo nabubuklat? O meron tayong Bible plan nung simula, tapos ngayon inabandona na natin? Can we consider ourselves people of the Word of God kung hindi man na natin binubuklat yung salita ng Diyos? Dito na lang sa nakalipas na linggo, kamusta yung pag-attend natin sa Scripture? Mga kapatid, no wonder nalalaglag tayo sa kasalanan. Why? Wala tayong nourishment from the Word. The Bible will keep us from sinning or sin will keep us from the Bible. Kaya nawa mga kapatid, kung meron sa atin na nalaglag sa kasalanan, namumuhay sa laman, nawa mga kapatid, maging rebuke sa atin ito. Ibalik natin ang sarili natin sa meditation of the Word. Ito ang tanging solusyon for us to combat the deeds of the flesh. Wala pong shortcut, mga kapatid. Ito po ang pinangako sa atin ng salita ng Panginoon. So nawa mga kapatid ay mabalik tayo sa ating vibrant, sa ating healthy na relationship sa salita ng Panginoon. Ngayon, bilang paghimok sa mga hindi pa nananampalataya sa Diyos, paano ka magbabasa ng salita ng Diyos? Ayaw mo nga sa Diyos. Ayaw mo ng salita niya. Paano? Gusto mo masusunod yung gusto mo. Gusto mo maging kagaya ni Samson. Anong tama sa paningin mo, yun ang mangyari. Ayaw mo magbasa ng salita ng Panginoon, kasi gusto mo mangalunya. Sinabi ng Bible, bawal mangalunya. Gusto mo magsinungaling, sinabi ng Bible, bawal magsinungaling kasi ang Diyos is a truthful God. He is a God of truth. Gusto mong magmura, sabi ng Diyos, wag daw lalabas yung mga defiled words sa bibig mo. Ayaw mo na lang ng salita ng Diyos para pwede ka magmura. How can you read God's word if you hate God Himself? Ayaw mo nang minamanduhan ka ng Diyos. Ayaw mong merong nag-uutos sa iyo ng dapat mong pamumuhay. Namumuhay ka ayon sa iyong laman, anong wasto sa iyong paningin. At ang pangako ng Diyos sa mga taong ganyan ay kanyang wawasakin sa kanyang pagbabalik. O maaari hindi sa kanyang pagbabalik. Sa araw ng iyong kamatayan, tatamuhin mo ang hatol sa kasalanan mo dahil sa iyong patuloy na paglabag sa salita ng Panginoon. Pero narito si Jesucristo. Siya namatay sa krus para tuldukan ng bagsik ng kamatayan at kasalanan para sa sino mang rebelde. Namatay siya sa krus para magbigay ng kapatawaran sa sino mang lalapit ng merong pagsisi at pananampalataya sa Kanya. At ito ang paanyaya sa iyo ngayong umaga. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Merong salita ang Diyos na dapat mong lakaran. Manampalataya ka kay Jesucristo at sa salita niyang binigay. At ang pangako sa iyo ng aming Diyos, ipagkakalooban ka ng kaligtasan alang-alang sa alay ni Jesucristo sa krus. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa pagsustena mo po sa amin sa umagang ito. Nawa ang mga salita mo na aming marinig ay hindi lang ito maging mga batingaw na umaalingaw-ngaw lamang, hindi mga salita na tumatagos lang sa kabila namin tenga. Mangusap nawa ito sa aming puso. Gisingin mo kami, O Diyos, kung meron sa amin mga nanlamig at nawala ng interes sa iyong salita. Ipakita mo sa amin ang kayamanan ng iyong salita pagkat narito makikilala namin ang kalooban mo kung sino ka at ito po ang paraan upang lumakad kami ayon sa Espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon, na isawata ang mga gawa ng laman sa pamamagitan ng paglakad sa iyong salita. Salamat sa lahat ng pagpapalang ito, O Diyos, at kinakatiwala namin ang bunga nito sa iyo. Salamat, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.